Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces mula July 28 to August 3, 2024? Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo. Yung gender na lalabas mamaya, huwag nyo na masyado pansinin. O as long as fit naman sa sitwasyon nyo yung reading. So, dito, may someone na parang bored na sa work niya. Ito, nawawala na siya ng interest. So, may iba sa inyo na ganito nga ang sitwasyon. Bored na sa work. Kasi ang disinterest, parang dislike. Yung uninterest, ay walang interest. Ito, disinterest, parang dislike ba? Parang ayaw na niya dun sa work niya. Nagusto sana niya ng pagbabago dito. Tingin ko, magkakaroon siya ng mental strength na maayos ang problema niya. Sa work niya, ewan ko kung anong gagawin niya. Pero tingin ko susolusyonan niya itong boredom niya sa work. Wala namang sinabi dito na magre-resign siya. Although nandito naman to. Pero kung ito yung nasa huli, ganyan o ganito, yan na yung solusyon. Magre-resign na siya pero magkadikit naman sila Magkadikit to. Tapos, nauna tong mga to. So, tingin ko, hindi siya magre-resign. Ewan ko nga kung anong gagawin niya. Para di siya ma-bored. Sa work, basta ganun. Susolusyonan niya yung sarili niyang problema sa work na boredom nang hindi kinakailangang mag-resign. Wala naman ibang tao dito kundi Pisces lang. So, punta na tayo dito. Pangit na combination to. Snake tapos the moon, di third party na yan. Mapa-career or relationship, mag-ingat sa betrayal. Kasi pwede rin namang yan. Hidden enemy, backstabber.
Other woman, OMG. Pero sama na rin natin other man. Parang hindi pa to nangyayari. O hindi pa aware yung iba sa inyo kasi may intuition tayo dito. Kasi itong spirit guide ng iba sa inyo ay magbibigay ng mensahe. At yung mensahe ay tungkol dito. So, ibig sabihin, hindi pa aware yung iba sa inyo na nangyayari na to. So, pay attention sa clues and signs na pwedeng manggaling sa spirit guides ng iba sa inyo. Kasi yun nga, mukhang may papadala siyang mensahe. Oh. So, syempre, paano naman makakausap to spirit guide to? Oh, this is loved one. Through signs and clues. Pero tingin ko nga other woman yun. Hindi, kasi kanina sinama ko yung other man. Other woman yun. Mag-aaway sila, oh. Pero applicable lang to sa mga nanay. Hindi sa girlfriend lang. Doon sa asawa. Applicable lang tong third party sa may mga anak. Hindi kasama yung in a relationship lang walang anak. So, wawarlahin nung nanay yung asawa niya. O pwede rin naman itong away sa pera o boss ay makakaaway ng iba sa inyo. O away sa pagkain o body figure. Ba't ang mapangit nung lumalabas? Ito kasi sa bagay, pwede rin namang positive to. So, sa negative muna tayo. May something na maaring mangyari dito. Sa career. Kasi pwede itong termination, resignation. Sa bagay, nasabi ko rin dito yun. Na may bored na sa work. Kaya nga lang, di ko alam kung resignation ba to. Ito at ito pares lang kasi. Pero dito, mukhang may iba sa inyo na magre-resign na talaga. O kakilala nyo magre-resign. O mata-terminate. O mag-a-apply, hindi siya matatanggap. Sa work. Ngayon, sa positive tayo. May something na maaaring mangyari. Na unexpected. Kasi ito, may nabasa ko harvest din to Panahon ng harvest. Lalo na pag August. Panahon ng harvest ang August. Hindi ako sure. Pero basta alam ko harvesting time to. O, ito yung mag-aani ka na. So, ibig sabihin, mag-aani sa workplace, magkakapera, o tataas ang sales, salary, dagdag income, mapopromote. So, may unexpected o sudden na maaaring mangyari sa profession, career, business, lalo na sa sales. O sa office mismo. So, ganyan. Kasi positive, in a good way. Yung unexpected dito. O sudden. Ito ang advice. One step at a time. Lots of little steps make big dreams come true. So, isa-isa lang daw. Huwag pagsabay-sabayin. Lalo na
sa ginagawa. Okay? Huwag mag-multitasking siguro. Especially sa work, para sigurado na may matatapos o may mangyayari na dreams come true dito. Talk about your feelings. Tell a friend how you feel. So, encourage na express ang feelings sa friend kung namang problema para mabawasan ang stress. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.